Samantala, para naman sa update sa super bagyong Nando, makaprem natin live ngayong umaga si Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Doc John, good morning po. Magandang umaga, Anjo, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Doc John, anong oras posibleng maglandfall o dumaan malapit po sa Babuyan Islands ang super bagyong Nando at may chance pa po ba na magbago ang lugar ng landfall? Sa ating pong analysis, no, mas aaga pa itong pag-landfall. So, hindi naman po tayo sigurado talaga na magla-landfall. Nakadepende po yun kung talagang may dadaanan siya na island. Pero tatahakin po niya itong pagitan ng Batanes at Babuyan Islands. Kung posible pa na magbago, pasok pa rin po dito sa cone of probability natin, yung range ng upper limit and lower limit. Ibig sabihin, posible pa na yung northeastern tip nitong Ilocos Norte ay matamaan. Lalakas pa po ba itong si Super Typhoon Nando bago po ito dumaan sa Babuyan Islands at maaari pa nating ilarawan ang posibleng pinsalang idudulot nito ni Nando? Opo, may posibilidad na lumakas. Actually, malaki pa yung posibilidad na abang nasa sipa siya o karagatan ay nag-enhance pa ito at bahagya pa ito na posibleng lumakas kaysa dun sa lakas ng hangin na taglay niya. At yung maaapektuhan o kung i-describe natin, kasi kapag signal number 5, by the way, kasalukuyan ay may signal number 5 na tayo sa northern portion ng Babuyan Islands at madadagdagan pa yan sa ating susunod na issuance this 8 a.m. At kung i-describe natin itong posibleng maging epekto nitong si Super Typhoon Nando, yung mga kabahayan na gawa sa light materials, pwede nitong itumba. At ganoon din naman yung mga lalaki na puno at kung hindi ganun kakapit yung lupa na kanyang yung root o yung mga ugat nitong puno na to, pwede itong mga tumumba at kung malapit tayo sa mga ganung klaseng puno, iwasan po natin ito. And also in terms of karagatan naman, coastal areas, wag na po tayong maglalayag sa coastal areas ng Northern Luzon, lalo na sa extreme Northern Luzon. May nakataas po tayo na storm surge at ganoon din naman sa gale warning. Dako naman tayo sa hanging habagat. Doc John, pinalalakas ba muli nito ni Nando? Opo, yung ikot nitong si Nando, dahil malaki yung winds na associated dito o yung hangin na kakibat nitong si Bagyo Nando, ay hinihila nito yung moisture na associated dito sa habagat. Kaya naman makakaranas din ng mga pagulan yung ating mga kababayan dito sa Occidental Mindoro. Kasama dito yung Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Palawan. Doc John, ito nakikita natin na may namumuong bagong sama ng panahon sa labas ng PAR. Kamusta po ito, Doc John? Actually, today po ay diniklear na natin na ito ay isang LPA at papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility by Thursday. Pero posible pa po ito na magbago. And then lalapit pa po ito sa ating kalupaan papunta sa eastern coast ng Visayas. Maraming salamat at magandang umaga po, Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.